Hello sweeties, this is a late upload. 2 months ago na to yung video na to and this is the last day na malaki ang tiyan ko. Kahit nabuntis ako, I still do my skincare pero during the time that I was pregnant, minake sure ko na lahat ng product na ginagamit ko will not affect my baby inside my womb. Lahat ng products na ginamit ko on this video, ilalagay ko na lang sa description. During my pregnancy, binabasa ko talaga lahat ng ingredients ng mga products na ginagamit ko. May mga products akong hindi na ginamit kasi merong mga ingredients na hindi pwede sa pregnancy or sa magiging baby ko. Kaya medyo nagpalit ako ng mga skincare ko during that time. Wala akong kaalam-alam na on that day, no contraction, wala kahit ano, pero nanganganak na pala ako since ito yung araw at huling araw na magpapacheck up sana ako sa OB ko sa Manila. Ang ganda ng blush on ko dito. Ang ganda ng kanyang shade. Ito nga pala yung Pillow Pop Liquid Blush ng Everbelena in a shade of Rouge. So, yan, napaka-subtle lang niya sa mukha. Bag check tayo, minake sure ko na kompleto lahat ang aking dala, lalo na yung mga documents ko sa hospital, making sure na in case na hindi na ako pauwiin, kompleto lahat ng mga laboratories na kailangang i-present sa kanila. Alam ko na bawal pero matagtag ang tricycle, pero this is the only transportation na papunta sa EDSA Highway. And ito na nga tayo dahil sasakay ako ng MRT going to TAF and TAF to United Nations sa Manila Med. And here we are sa Manila Med po ako nanganak via cesarean on their charity program. So if you want to know more about the charity program, let me know, comment at sasagutin ko lahat ng mga nangyari or yung mga ginastos or kung may binayaran ba ako during that time. So, and of course sa last day ko, kinain ko na ang cravings natin. Ang cravings for that day is Chicken Joy and creamy macaroni soup. So, sorry sa background. But, ayan, enjoy na enjoy ko. Hindi ko alam, hindi na pala ako pauuwiin ng OB natin during that time. Ang sarap pa ng kain ko. Buti na lang talaga kumain ako. And hindi ko alam kasi nakakain na ako the next day na. And hindi pa nga marami dahil nga cesarean tayo. Ito na, haggard na tayo. Hindi na nga ako pinauuwi dyan at minomonitor ng aking blood pressure kasi nga mataas siya. Kasi I was diagnosed 2 weeks prior ako mag 37 weeks ng severe preeclampsia, and ayan, inay-ina ako during that time and 4 cm na nga ako. So, ayun lang guys, thank you. I just wanna share this birth story because hindi na ako nakapag-video after that. And if you want to know more, please follow.